Ang sabi naman ng iba, wala naman daw sa relihiyon yan. Ang pahayag pa nila ay kahit wala raw relihiyon ang tao, ay magagawa niyang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, hayaan natin na ang Biblia ang magbigay ng tugon sa argumento at sa katanungang yan. Ganito ng ating mababasang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo, pakinggan po natin ang 6, sa talatang 6. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Mga kaibigan, kung totoo na ang mga nagre-relihiyon sa kasalukuyan ay nagbabatay sa Biblia, hindi po nila ituturo na hindi mahalaga at hindi kailangan ng relihiyon sapagkat maliwanag po ang nabasa nating pahayag ni Apostol Pablo, may malaking pakinabang sa relihiyon. Ano ba ang kahulugan ng salitang relihiyon? Lawakan natin ang pag-aaral natin tungkol dyan. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Webster's Third New International Dictionary. Pakinggan po natin dito po sa page 1918. Relihiyon. Mula sa Latin, relihion. Religio, paggalang, kabanalan, marahil mula sa religare, taliang muli. Una, ang sariling pagtatalaga at paglilingkod sa Diyos o sa isang Diyos na may pagsambang matapat na isinasagawang nasasang-ayon sa mga utos ng Diyos, mga banal na utos, lalo na ang matatagpuan sa kinikilalang mga banal na kasulatan o ipinahayag ng mga may karapatang tagapagturo. Mga kaibigan, ang salitang relihiyon ay nanggaling po sa salitang Latin na religare, na nangangahulugang taliang muli. Sino po ba ang nananawagan ng panunumbalik sa Panginoong Diyos? Palatandaan po ng pag-ibig niya sa tao para makarating sa tunay na relihiyon. Isa pang tanong, bakit kailangan ng tao na makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos? Basahin po natin, ganito po ang nakasulat sa Biblia. Dito po sa Malakyas 3 sa talatang 7, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos po mismo ang nananawagan sa tao na manumbalik sa Kanya. Ito po ang dahilan kung kaya kailangan po ng tao ng relihiyon. Sapagkat ang tao po ay naligaw sa mga tuntunin ng Panginoong Diyos dahil po sa hindi pagtalima o pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At ayon pa nga po sa binasa nating talata, kung nasubaybayan po ninyo, ang sabi po, mula pa sa kaarawan ng mga magulang. Nang katumbas po, mga kaibigan, ay mula pa po kina Adan at Eva. Nang sumuway o lumabag ang mga unang tao sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, ano po nangyari sa kanila? Nahiwalay po sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, ang panawagan ng ating Panginoong Diyos, o ulitin po namin, ang sabi po sa talata ng Biblia, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ito po ang pagre-relihiyon. Kaya po, kailangan ng tao ng tunay na relihiyon. At ang tunay na relihiyon ay ang kasang-ayon ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa makatuwid, mga kaibigan, ito po ang napakahalagang tanong. Magagawa po ba ng tao ang makapanumbalik siya sa Panginoong Diyos kung wala siya sa tunay na relihiyon? Sigurado pong hindi. Kaya, ang mga taong nagsasabing hindi na kailangan ng relihiyon, kalaban po ng pagbabalik loob ng tao sa ating Panginoong Diyos. At iyon po ang katunayang hindi nga sila sa Panginoong Diyos. Sina Adan at Eva lang po ba ang nahiwalay o nalayo sa Panginoong Diyos dahil sa kasalanan? Ituloy natin ang pag-aaral. Ganito po ang ating mababasang nakasulat sa Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan,
At sa ganito'y, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Lahat po ng tao, maliban po sa ating Panginoong Jesucristo, ay nagkasala. Kaya ang katumbas niyan, lahat po ay nalayo o nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya lahat po ng tao nangangailangang makapanumbalik sa Kanya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, mga kababayan namin, ito po ang katotohanang nais po naming makarating sa inyo. Kaya nga po may ganitong programa, ang Iglesia ni Cristo, na nagtuturo ng mga aral ng ating Panginoong Diyos para mahikayat po ang tao na sumampalataya sa tunay na mga aral ng Diyos at makapagbalik loob sa Kanya. Mga kaibigan, ipagpapatuloy pa po natin ang ginagawa po nating pagtalakay. Yan lang po kayo. Magbabalik pa po kami. Welcome back po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang pagbubunyag. Ang tinatalakay po natin ay tungkol sa kung bakit kailangan ng tao ng relihiyon. Yung tunay na relihiyon po. Naninindigan po ang Iglesia ni Cristo na kapag mali ang relihiyon, hindi po tunay na paglilingkod sa Diyos ang magagawa ng tao. Napatunayan na po natin sa unang part ng ginawa po nating pagtalakay na talagang may maling relihiyon. Kaya dapat magsuri at hanapin ng tao ang tamang relihiyon. Ano po ang katunayang mahalaga ang tunay na relihiyon? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang mababasa nating pahayag. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo, pakinggan po natin ang 3 sa talatang 16 sa unang bahagi. Napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Mga kaibigan, narinig po natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Sa makatwid po, ang mga apostol mismo ay meron po silang kinabibilangang relihiyon na ayon po sa paglalarawan ni Apostol Pablo ay relihiyong katotohanan. Liwanagin natin para po sa kapakanan ng mga sumusubaybay sa atin kung aling relihiyon ang tinutukoy ni Apostol Pablo na siyang katotohanan na ito po dapat ang pagsikapang aniban ng tao. Ang binasa ko po sa inyo kanina ay unang Timoteo 3:16. Ang babasahin po namin ngayon ay unang Timoteo 3:15. Mga kaibigan, ganito po ang ating mababasa. Upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, ang relihiyon na tinutukoy ni Apostol Pablo na siyang saligan ng katotohanan, wala pong iba kundi ang iglesia. Kaya dito pa lamang po sa bahaging ito ng ating pagtalakay ay napatutunayang napakahalaga po ng tunay na iglesia para magawa ng tao ang panunumbalik sa Panginoong Diyos. Kaya anong kahulugan kapag ang tao ay wala sa tunay na iglesia? Nangangahulugan po mga kaibigan na wala rin siya sa katotohanan. At kapag ka ang tao ay wala sa katotohanan, ay tiyak po na hindi sila sa Panginoong Diyos at hindi po sa Panginoong Jesucristo. Hindi rin sila kabilang sa sinasabi ng Biblia na sambahayan ng Panginoong Diyos.